Alam nyo ba na pwede kayong tumira dito sa Boracay for only 25,000 pesos a month? Yes. Napaisip ako eh. I sold all of my stuff back in Laguna to live in Boracay. Parang doon ko na-realize na puro zero pala ako. Paano ko ma-attain yung lifestyle talaga na gusto ko? Bago ang tagumpay, may kwentong di mo alam. Pera at buhay, ito ang tunay na usapan. Guys, nako sa araw na ito, super exciting ako. Kasi alam mo, madalas na dumadaan ang feed ko sa Boracay. Dahil nga kay Boracay Daily. Nang dahil doon, lumalabas na isa na ang pangalan, Fat Louie. Nung pinanood ko siya, uy, okay siya. Entertaining. At the same time, talagang napakasaya. So if you want to know more about Boracay and everything, let us know. The person behind the Fat Louie, no other than himself. Fat Louie, palakpakan! Come on! Thank you Hi po. there, hi there. Hello. Oh, unang revelation. Ano ba tunay mo pangalan? Louie po talaga, Louie. Louie. Yes. Pero pinalitan mo lang LUI. Yes. Oo, branding. Branding lang. Sige, kwento lang. Paano ka napunta dito sa Boracay? During the pandemic kasi, umalis ako ng Manila. Yung tirahan ko kasi sa Pasay, parang yung bahay na dikit-dikit. So, nung nag-pandemic, nagbalikan lahat ng tao. Tapos parang ang ingay niya sa lugar namin. So, yun yung naisip ko na lumipat ng Laguna. Oh, Laguna. Kasi yung trabaho ko nun, lagi nasa bahay. Pag maingay yung background mo, parang nakakasagabal siya. Work from home? Yes, naka-work from home po ako nun. Okay. Tapos ayun, nung nasa Laguna naman ako, doon ko naman na-realize na pwede naman pala ako magtrabaho kahit saan. Bakit hindi pa doon sa dream na destination ko talaga? Ano dream destination mo? Isa yung Boracay. Pero before ako lumipat sa Boracay, lumibot muna po ako sa iba't ibang islands kung saan ko talaga gusto. So ano man naliputan mo? El Nido, Bantayan Island, Boracay. Pero yon, dapat sa Bantayan Island talaga ako. Sabi ko, mag-spend lang ako ng 1 month dito muna sa Boracay bago ako manahimik sa Bantayan Island. Tapos yung pag-spend ko ng 1 month dito, parang hindi na ako nakaalis. Sayang na. Pero planado na sana yan. May flights na ako papuntang Cebu. Okay na sana. Planchado na. Pero wala. Nanalo yung Boracay. Ano yung gusto mo sa Boracay? Kasi para siyang city na island. Parang lahat nandito na. Ang daming pwedeng gawin. Hindi ako nabobore. Tsaka yung beach. Napakaganda ng beach ng Boracay. Oo, grabe. Talagang walang tatalo pa rin, di ba? Yung buhangin, Yes. napakaganda. At siya, I'm sure, hindi lang yung pero pati yung mga tao, di ba? Yes. Yun din, isa din yun sa mga na-consider ko. Kasi sa Bantayan Island kasi, majority ng mga tao nagbibisaya. Hindi pa ako marunong magbisaya. Dito kasi sa Boracay, magaling sila magtagalog lahat din. Okay. Yun. Kaya hindi ako nahirapan mag-adjust. May sinasabi kang parati sa start ng ng vlog mo. Ano yung sinasabi mo parati? I sold all of my stuff back in Laguna to live in Boracay. Ginawa mo talaga yun? Yes, lahat. Binenta ko na po lahat. Kailan mo ginawa yun? Nung patapos na yung pandemic, doon na ako nag-start na, binenta ko muna yung mga gamit ko. Huling-huli kong binenta yung bahay. Ay, may bahay ka doon? Yes po, sa Cabuyao. Oh. Kasi nga lumipat ako doon, medyo nagkamali nga ako doon sa move na yon, na bumili ako ng property doon. Hinuhulog-hulugan ko pa rin naman yon. Nung nandito na ako, parang I have to think pa rin yung maintenance ng bahay kasi may maliit akong garden doon, yung gardening ng bahay. So I decided na ibenta na lang din siya. Kasi every month, naglalabas pa rin ako ng money para doon. Okay. So, kailan ka punta na dito sa Boracay? 3 years ago. Oo. Kasi January ako lumipat noon. 3 years ago. So, kamusta naman ang iyong 3 taon na na-experience mo dito? Sobrang saya. As in, never a dull moment. Talaga? Lagi ako nag-e-enjoy. Oo. Imagine mo, yun yung sikreto, guys, no? I'm saying if you want to find your calling and purpose in that, find something that you love to do so that you don't have to work for another thing. Yes. Do you agree? Yes. So, nandito ka, nag-UBA ka rin, di ba? Oo, naka-work from home ako nung the first few months na nandito ako. Oo. Pero pagkatapos, nag-transition ka in terms of doing vlogs. Yes, content creation. Kailan mo na-isipan naman yun? Actually, nung first day ko sa Boracay, nag-video lang ako na parang sabi ko, okay, day 1, living in Boracay. Oh, day one. Tapos, umuulan nun. Oo. So, naglakad-lakad lang ako. Tapos, parang na-amaze ako na nakikita ko na, meron palang panaderia dito na mura lang. Na kasi alam ko yung, pag sinabi kasing Boracay dati, parang Mataas ang alam ko presyo. lang, itong beachfront Tourist, lang oo. Tapos, ayun nga, mataas yung presyo. So, nung may nakita ko na panaderia, tapos yung may nakita ko mga nagbebenta ng street foods,
dinidyohan ko lang yung sarili ko na eating, tapos sabi ko, nag-move na ako sa Boracay, day 1 ko ngayon. Tapos in-upload ko siya. Tapos natulog lang ako ng afternoon. Pagising ko nung hapon, yung video na yun, nag-pick up siya. Hindi naman malaki yung views, pero not my normal views. Talaga medyo may engagement, ganyan. So doon ko naisip na, gawin ko kaya araw-araw. I-document ko kaya day 1 of Living Boracay, day 2, day 3. Oh, doon ka nag-umpisa. No, doon lang po nag-umpisa Pero yun. wala pa yung script that I sold all my... Wala pa yun, Wala pa. ano. Oo. Kailan yun? Kailan mong... Kasi may natutunan ako sa mga dati kong trabaho na, parang yung turo nila is, para malaman daw ng tao kung ano yung ginagawa mo at kung sino ka, kailangan sabihin mo siya ng 100 times. So, sabi ko, yung mga next videos na gagawin ko, lagi kong sasabihin yon. Para every time na makikita nila yung video ko, ay, malalaman nila, ay, ito si Louie na nagbenta ng lahat Gamit. sa Laguna para manirahan sa Boracay. O guys tip na yan sa mga content creators. It takes at least 100 times for people to really understand and know what you are doing and representing. So, I think that will be a very good, So, ganun din eh. Ako, pag nag-open ako ng, hi there, this is Chen Kitan, your pambansang wealth coach. Diba? I'm sure may mga iba nakakilala sa akin. Pero I always assume na yung mga nanonood sa akin first time lang mananood. Yes. Ganun din po yung ko. Tsaka para ayun nga, you don't have to, parang yun yung pitch ko sa sarili ko. So, now, let's talk about how has content creation changed your life? Nag-earn ako through content creation. I was able to partner na rin with big brands na parang hindi ko na-imagine na, magre-reach out pala itong mga ganitong brand. At that time, parang hindi naman ganun kalaki pa yung following ko. So, ayun. Pero alam mo, isang matindi. For me, one of the most unforgettable na video na napanood ko, nung sinabi mo, alam nyo ba na pwede kayong tumira dito sa Boracay for only 25,000 pesos a month? Yes. Yun yung video. So, pinanood ko yung buo. Napaisip ako eh. Sabi ko, nagrenta ko dito sa Manila. Yeah. Diba? Yan ang rent ko. Tapos yung taas pa ng lifestyle, stress pa. Pero dito sa island, lahat walking distance. Yes. Diba? So, how did that video, change your, Ayun nga. So, yung nagawa ko ng content for that hotel sa Alta Vista. Tapos ayun, ngayon, doon ako nakatira sa kanila. And bali, sponsored nila yung stay ko ngayon dito sa Boracay. So, in other words, dating nagbabayad ka ng rent. Yes. Oo, ngayon wala ka ng rent. Ngayon wala na. Oo, pero hindi yun. Ano naging effect sa company? Yung promote? So ayun, meron silang mga nag-i-inquire na mga long-staying guests. Meron ako mga kapitbahay doon ngayon na mga nagsistay na doon for mga 5 months na, 6 months. Mga long-staying guests na rin sila. Kasi ang balita ko from isa lang yata naglo-long term doon. When natatapos mo, yung buong building, Yes, meron kaming napunong building. puno. Wow. Pero ngayon, open pa rin sila. Yes, open pa rin sila. Kasi marami silang buildings actually. Oo, I think they have over 20 buildings. oh. Diba? Kasi 25 eh. Per building, kasi 500 units yata yun nandun eh. Yes. Oo. Kaya nga, dapat, pagkatapos ng video na ito, dapat may free stay na rin ako for 1 month. Kasi mapapanood ng tao. Well, anyway, so right now, bago tayo bumili ng taho, kuya, nagkaano ng taho dito. Let's go to the, yung pinanggalingan mo. Di naman kagandahan ng buhay mo. Yes. Can you tell us about Yung bata ko, hindi naman ako galing sa mayaman na pamilya. Like, normal lang, my father OFW siya. Yung mom ko stays at home with us. Pero yun lang, kasi kahit na I wouldn't say di naman na mahirap kami. Kasi, growing up naman, yung father ko, kaya siya nag-OFW kasi gusto niya kaming isend sa magandang school. So, ayun. Pero hindi pa rin kami lumaki sa maluhong pamamaraan. Like yung neighborhood na tinitira namin sa Pasay, yun nga yung bahay ng mga dikit-dikit. Ganon. Pero syempre, I'm sure nung lumalaki ka, lahat kasi tayo meron tayong tinatawag na childhood trauma. Yes. Ano yung trauma na na-experience mo bata? Feeling ko nga yung ngayon, kasi growing up, hindi ako totally tanggap na gay ng family ko. So, bata pa lang mahilig na ako sa mga dolls. Mga keychains, yung mga magagandang bagay, mga nagsasparkle. Mahilig talaga ako sa ganun, pero hindi ko nga siya mapabili. Kasi pag nagpapabili ako ng toys, ang binibili sa akin si Batman. Tinatry nila akong i-convert pa rin. Batman, Superman, kotse.
mga baril-barilan, laging ganun yung toys ko. Hindi ako masaya noon. Noong time na yun, ang kaya ko lang bilan paper doll, na mamiso pa noon dati, tapos may frame candy. So, ngayon tuloy na matanda ako, siguro hindi rin ako naiintindihan ng marami or ng mga friends ko. Bakit ang hilig-hilig kong bumili ng mga keychains, maliliit na dolls, and I would really spend sa mga ganun-ganon. Kasi parang feeling ko, pag nabibili ko siya, yung batang ako nga, nagiging happy siya. Yung parang pag nakikita ko na, ay, yung batang Louie, kung mabibili niya to, sobrang magiging masaya siya. Yung parang I'm doing it for my old self. Healing of the inner child. Yes. Uy guys, sino sa inyo nakaka-relate? Kung nakaka-relate kayo, pakitype naman sa comment section, ano yung mga healing of the inner child mo? So, yan yung trauma mo. Yes. Oo. So, right now, paano naman nakatulong itong pamumuhay mo ngayon sa, yun nga, pagkatao? Eto, nasa island ako, medyo mahirap nang bumili ng mga ganun-ganung bagay. Wala naman kami masyadong option na ganun. Tapos ayun nga, kasi yung session nyo dito sa Boracay, it's really an eye-opener for me kasi it's the very first session na financial na na-attendan ko. Okay. Na very eye-opener nga siya na parang for me to be able, kung gusto ko talagang gawin yun for the rest of my life, parang dapat kaya ko. Hindi lang yung maging masaya ko ngayon, tapos tomorrow, pagsisisihan ko kasi bumili ako ng doll na worth ilang libo, tapos bigla ko marirealize na, uy, sayang, pambayad ko na pala ng kuryente dapat yon o kaya dapat yung money sa iba na lang pala napunta, yung ganun. So, masasabi mo talaga, mahalaga talaga na magkaroon ng kaalaman. Yes. Di ba? Yes, and grabe yung session na yon. Ngayon na parang sinasabi ko na nandito na ako sa Boracay, na marami akong pwedeng maging, ayun nga, income, opportunity na kumita. Parang dati naman, nasa likod lang siya ng utak ko, naiisip-isip ko na siya. Pero alam mo yun, yung parang sinushoe away ko yung ganong idea. Kasi parang hindi ako confident na, ay, ang taas ng fear na ay, hindi naman mangyayari yan, kikita ko dyan, pero maliliit lang naman. Yung parang ganon, yung iniisip ko, wala akong tamang mindset ba? Tapos after the session, naisip ko na, ang laki ng opportunity, bakit hindi ko i-try? Nagkaroon lang ako ng yung reward na makukuha ko at the end. Mas na-envision ko na siya kesa sa fear. Ayaw. Would you say talaga na what one session, one book can really change and help a person? Yung sa session nyo kasi, sobrang yung cheap method nyo, yun yung pinaka nag-ano sa akin. Pinaka tumatak sa akin. Lalo na yung pina-evaluate nyo na sa amin kung nasan kami. Oo. Yung value ng 1 to 5. Oo. Parang doon ko na-realize na puro zero pala ako. Puro zero pala ako. So, paano ko ma-attain yung lifestyle talaga na gusto ko? Kasi yung nagtanong kayo kung anong nararamdaman ko financially, ng status ko ngayon, yung guilt and fear, I don't wanna feel that anymore. Yung fear na okay ako ngayon, kasi nabubuhay lang ako ng day-to-day . As long na okay ako ngayon, okay ako bukas, feeling ko magiging okay ako. Pero pag inisip mo yung long term, na may fear ka pa rin na mauubusan ka, parang yun yung pumapatay sa parang papatay niya yung joy mo, papatay niya yung everything. Kaya I wanna get out of that feeling ng fear. Para sa mga tao, I'm sure hindi lang ikaw yan . Would you agree na maraming tao rin na experience yung experience? Yes, actually yung buong group ko nung during your session, ganun kami lahat. Nagkaisa kami sa ganung na ganung feeling. So maraming nakakaramdam ng ganun. And I can't believe na it only took us one session to realize yung mga yun. And to parang, ito na yung push siguro na hinanap namin . Ito na yung push na to jumpstart na yung being wise in spending money and in saving money. Guys, if you want to experience yung sinasabi nilang yung session na yon, again, hindi to solusyon, no? In terms of tapos na, okay na kami, no. Ang starting point is awareness . Yes. Ka ng awareness, parang lagising yung kalamdan mo, yung kaisipan mo. Yes. Pwede pala, di ba? That's the first awareness. So if you want to experience that awareness, yung sinasabi ng CHIP method na yan, type CHIP in the comment section and I will send you an information para malaman nyo kung ano na experience niya. So, right now, I want you to address naman yung mga tao na katulad mo. Ikaw lang makakasabi sa kanila kasi pinanggalingan mo . Diba? Please talk to them. Yung lifestyle kasi na gusto kong buuin for myself, na parang feeling ko okay na ako. Parang hindi pa pala siya talaga okay. Parang there's more than that behind. And let's face it, talagang yung money, siya talaga yung magiging driver natin to achieve yung goal natin. And eventually naman, ako nga, dahil hindi naman ako galing sa mayaman na pamilya,
parang dahil meron akong tamang mindset or ganitong mindset right now, parang mas hindi na yung sarili ko, yung lifestyle ko yung naiisip ko lang. Mas naiisip ko na yung excited ako kasi dadating yung time na I would be able to help na yung people around me, especially my family. So talagang it's an eye-opener talaga. So right now, Fat Louie, paano ka makukontak, paano ka makukonect ng mga tao if they want to follow you, to know more about your content creation? Yeah, so you can follow me on TikTok, The Fat Louie Boracay, and nasa Facebook na rin ako, The Fat Louie, and soon, YouTube, magsa-start na ako mag-upload ng mga videos. Oy guys, so there you have it. Let's support si Fat Louie. Talagang if you come to Boracay, reach out kayo, mag-message kayo sa kanya para makapag-meet kayo at sooner or later, malay nyo, itour kayo ni Fat Louie around the places. So, I'll show you hidden gems. Oo, di ba? Di ba? Sige nga. Mamiyang konti. I-insert ko rin sa video na ito yung mga hidden gems na pupuntahan namin ni Fat Louie at saka ni Boracay Daily ba? Boracay Daily. Boracay Daily. So again, there you have it. Guys, thank you very much for tuning in. Yes, pumandar na po ang generator. Ang ibig sabihin, nag-brown out. Thank you very much. Kung ano man na natutunan nyo sa episode natin na ito, kung na-inspire kay Fat Louie, please pakitype na lang sa comment section. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyan. Tumira ka sa ilalim ng tulay. Yes, oo. Sinubukan kong tumira. Gaano katagal? Nako, ilang araw din, Shrinky. Ano yung challenging part ng journalism? Challenging part for me, I think, isang parang dump truck ng mga armado. Sinusundan kami lagi. Nakakatakot. Dumating ba sa pagkakataon na tinanggihan mo yung mga alok sa'yo? Maraming instances, Shrinky. Maraming attempt. Hindi ko mabilang. Kasi nasa makapal na envelope. Lord, bakit siya? Bakit si Sophie? Bakit ano po? Shinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.